tao na parang bula, no? So ibig sabihin yan, magsama-sama man kayo, wala pa rin mangyayari sa inyo dahil alam ng taong bayan na ikaw, virus, nakakadiri ka kasi madali ka magmalinis. Eh hanggang ngayon, di mo naman sinasabi bakit bigla ka nanalo nung ikaw ay naging direktor ng PhilHealth at sangkatutak na advertisement ang ginamit ng PhilHealth sa mga panahon na yon. Huwag mo sabihin di mo ginamit talaga ang pera ng PhilHealth para kayo manalo sa eleksyon na yon, ha? Ay nako, tapos ang nakakabuhisit talaga dito sa mga dilawan, akala mo kung sino na sila lang yung malinis. Pero, ang dami naman nilang putik sa mga mukha. O, kita mo itong gawain to. Sir Risa, may tanong si Spoke sa'yo. Ginamit nyo ba ho daw yung pera ng PhilHealth nung tatakbo kayo ng pagkasenador? Yun ang tanong. Pakisagot ho. Sen Risa, may tanong sa inyo. Noong 2016 daw ho ba, sabi ni Spokes, ginamit nyo ba daw ho yung pera ng PhilHealth para sa kandidatura nyo? Sagot ho. Tanong ha, patanong. Diba? Yung sa mukha nyo, okay, sige, given na yon. Gumanda kayo dahil sa PhilHealth, naka-aircon doon, naging press yung pagmumukha nyo, di ba? Pero ito ang tanong ho ni Spoke Sari, di ko tanong ha. Ipaparot ko lang, i-echo ko lang yung tanong niya. Ang tanong ho ginamit nyo ba daw ho ang pera ng PhilHealth nung tumakbo kayo ng pagkasenador kaya nanalo kayo? Ang tanong ho niya, marami daw di umanong mga ads na di umano ginamit ang pera ng PhilHealth. Tanong yon ni Spoke Sari. Gusto ko malaman ng sambayan ng Pilipino kung ano ang sagot nyo dito. Issue na naman ho ng PhilHealth. Babalik na naman ho tayo dyan sa issue nyo ng 19 kopong-kopong. Ang tagal na niyan, di nyo pa nasasagot. Mula sa mukha pala hanggang sa pagkapanalo, meron nung question sa inyo. Sa di umanong Yari tayo dyan. Sen Risa. Yang gandang PhilHealth na yan, ibang klase ho talaga kayo, no? Gandang PhilHealth. Gawain ba ng matinong tao yan na magtatanim ebidensya, tanim testigo, para lang magipit ang isang tao na walang kasalanan? O tapos akala mo kung sinong kami lang ang malinis sa bayan nito, kami lang ang dapat maglingkod. Kaya natuturn off ang taong bayan sa inyo. Bakit ba sumikat si Tatay Digong? Kasi walang kaplastikan. Walang kaplastikan. Inaamin niya tao siya. Inaamin niya hindi siya perfecto. Meron siyang mga kahinaan. Ano ngayon? Basta nagmamahal siya sa bayan. Hindi. At hindi lang yon. Marami siyang above. Kayo wala kayo nun. Mga Pinklawan at Dilawan, wala kayo nun. Mga Talyanista at Saymada, walang mga nag-aagawan sa inyo. Issue, tapos na, wag nang buksan, tigilan na. Hindi, yung karisma ni Tatay Digong yun, di ba? Wala kayo nun. Si Tatay Digong meron nun. At hindi illegal yun, ha? Legal ho yun. Gaya nyo na talagang kami lang ang malinis, kami lang ang magaling, kami lang ang pwedeng mamuno. Ayan, nakakasuka ka. At itong nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, no, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay antivirus na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place, nagagawa ng batas, no? Pangalawa, yung mga investigasyon na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa mga kalaban sa politika. Again po lilinawin ko, kayo mga Dilawan, as exemplified by Risa Ontiveros, sinusuka kayo kasi kayo mapagpanggap. Nagmamalinis. Pero nakakadiri naman kayo. Isang matinding halimbawa pa dyan sa mga nagmamalinis na yan. Number 1 ho dyan. Alam nyo kung sino? Yung ML Party List. Ano yung mamamayang liberal. Risa, itong si Leila, itong yung aling mahilig sa saba. Nagmamalinis. Si Jonel, pamilyadong lalaki. Yun, illegal yun.
Oh, yung iba, yung mga ano, sinasabi nila yung ibang mga pinglawan ay mga dilaw, sabi nila, yung inaawan niyo si Leila, kesyo ganito, kesyo ganyan. Si Digong naman, ganyan. Ng tokwa. Wag na tayo pumunta doon. Yang isang nagmamalinis na yan si Leila de Lima. Akala mo kung sinong santo't santa. 'Di ba? Meron din ho siyang problema sa liquidation sa COA. Meron din siyang meron din ho siyang notice of disallowance galing COA. Hindi pa ho nasasagot 'yon. Mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Tapos, tatayo siyang isang prosecutor dyan sa impeachment trial ni VP Sara. Palakpakan ho natin ang mga mapagpanggap na dilawan at mga pinklawan. Di ba? Meron din yung issue sa COA nung naging DOJ secretary ho siya. Yan si Leila de Lima. Ngayon itong si Risa Hontiveros, akala mo makapagsalita, akala mo kung sino. Meron din naman ho siyang issue sa ganyan. Pambihira. At yan ang pruweba talaga. How dare you? Imagine everything is one statement, everything is on the basis of good faith na nagsasabi ng totoo, tapos gagastos ka ng milyon-milyon, nabuti sana kung galing sa'yo. Galing din sa gobyerno yan. Just for santo naman. Kaya naman ang lalaki ng mga budget nyo dyan sa Senado, ginagamit nyo pala sa tanim ebidensya at tanim testigo. No? So yan po aking panawagan. Wag po tayong tumigil hanggang ma-expel sa Senado itong antivirus neto dahil ang Riza Tanas antivirus, yung mga nagtatanim ebidensya, mga nagbabayad to bear false testimony, alam nyo ba, nasa Biblia yan? Tuloy natin yung bawal, diba? Isa yan sa kautusan. Do not bear false witness against your neighbors. Nako, yari tayo dyan, Senator Risa Hontiveros. Isa sa 10 utos, linabag nyo dyan. Diyan sa ano na yan, diyan sa witness na yan, diyan sa binayaran nyo di umano ng opisina nyo ng 1,000,000. Anak ng tokwa. Ganyan no ka walang ya itong mga pinklawan at mga dilawan na to. Kasuklam-suklam mo mga pinagagawa nila sa ating bansa. Kasuklam-suklam mo ang panlulokong ginagawa nila sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, ganito naman kasi yan. Tayo naman mga kababayan, naiintindihan natin yan. Meron silang solid fan base. Yung solid fan base nila, hindi nagsasalita dito sa issue na to dahil alam nila may problema. May issue talaga itong si Senator Risa. Hindi na natin makukonbinsyon. Yung mga hardcore yun, mga hardcore. Mga talagang mga pagka ginilitan mo yung balat niya, lalabas na dugo dyan, kulay pink o di naman kaya kulay dilaw. Yan, di na natin makukumbinsi yan. Parang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga may mga hardcore supporter kung tawagin mga DDS. Yan mga pinklawan at dilawan, merong hardcore yan. Kumbaga, ang pagsasalita natin na to, yung mga medyo yung mga undecided o kaya di naman kaya yung tipong mga meron lang talaga, literal na meron sa politika sa ating bansa. Dito pinapaliwanag natin kung gaanong hindi dapat pagkatiwalaan itong mga pinklawan at dilawan na to. Lalong-lalo na itong si Risa Hontiveros. Nakita nyo naman yung mga kababayan, hindi lang ito sa hindi lang ito unang pagkakataon na merong lumabas na witness o nagpatotoo na kasama nitong mga witness na to na di umano tumanggap sila ng pera sa opisina nitong si Senator Risa Hontiveros. Hindi lang itong unang pagkakataon. Si Attorney Ferdy Topacio nagsalita na rin sa kanyang paglalahad sasampa na ng ethics complaint at hinamon niya pa itong si Risa Hontiveros na kasuhan mo ko para mailatag ko itong mga witness na to na di umanong binayaran mo sa korte. Malamang meron pang contact itong si Attorney Ferdy Topacio diyan sa mga naturang witness na yan na di umanong binayaran ng opisina nitong si Senator Risa Hontiveros. Kaya naman, kung ano man nung marinig nyo, kung kayo ay bago lang sa PH Update at meron kayong narinig about dito kay Risa Hontiveros na dinidepensahan siya, na ganito ganyan, di naman totoo, paninira lang yan dahil tatakbo siya ng pagka-presidente. Hindi ho namin sisiraan, especially ako, hindi ko siya sisiraan dahil tatakbo siya ng pagka-presidente. By all means, tumakbo siya. Magdebate silang dalawa nitong si VP Sara. At sigurado tayo, kung hindi na magbibigay ng index card sa kanya, yung abogado niya, pupulutin sa kangkungan niyang si Risa.
hindi ho tayo natatakot sa kanya. Sa totoo lang, wala akong makakatapat kay VP Sara sa 2028. Yan ho ang inyong tandaan, mga kababayan. Huwag ho kayong kabahan. Ang ano lang talaga, ang kicker lang dito, kung sakaling ma-impeach siya. Pero base sa current composition at yung papasok na 20th Congress ng Senado, malabo hong ma-impeach si VP Sara. Baka hindi pa nga mag-umpisa yan, yung gulo na yan, tatapusin na yan itong si Senator Rodante Marcoleta. Kung yung mga ano dyan, senador, napalusutan nila, nag-convene ng impeachment court, pagdating nitong si Senator Rodante Marcoleta, teka, hindi kami ang nag-ano yan, hindi kami nag-umpisa yan, tatapusin ko na yan. Kung gusto nyo, magbotohan na tayo dito, ang dami natin problema, di ba? Umaasa ho tayo no, pagka naging Senate President na yan si Sandante pagpasok ng 28th Congress. Talagang kahit pa paano, ngayon pa lang 2028, ihahanda na natin ang ating bansa para sa tunay na pagbabago sa 2028. Ngayon pa lang 2025, linisin na yung gradas, linisin na yung daan para sa pagpasok nitong si VP Sara, talagang pulido na, yung mga pulisiyang ipapatupad ni VP para baliktarin yung mga kabalbalang ginawa ng kasalukuyang administrasyon. Hindi na siya gaanong mahirapan. Tuloy. Pero sila, pasanta-santa, pagudi-gudi, yung pala, ang iitim ng mga budhi. Di ba? Ano ngayon masasabi nyo? Di ba, nakakasuka naman talaga kayo? So, wag po tayong tumigil. Isigaw natin. Sipain. Palabas ng Senado yung antivirus na yan. Ang Risatanas, antivirus, walang lugar sa Senado. Risatanas. Kala ko rin, magka-rhyme din pala, hindi lang pala huli sa Risa. Patalsigin si Risa, patalsigin. Sabay-sabay ho tayong manawagan. Punta ho tayo sa FB page nitong si Risa Ontiveros at huwag nyo i-unfollow. Huwag nyo i-unfollow si Risa. I-follow nyo ho siya para makita ho natin kung ano yung mga galaw niya. Huwag ho kayong mag-laugh emoji. Basta hayaan nyo lang kasi pag nag-laugh emoji kayo kung ano pa man dyan, baka targeting niya yung mga tumatawa tapos i-block na niya. Hindi nyo na mabibisita. Kaya tayo patingin-tingin lang dyan, silip-silip lang tayo. Kasi pag kagaya sa House of Representative, nag-react ako dati dyan. Yung angry emoji, laugh emoji. Bukas makalawan, naka-block na ako, di ko na mapasyalan. Ganun yung strategy nila. Tinitingnan nila yung mga yung mga bumibisita sa mga page nila, ngayon yung mga tumatawa-tawa, yung mga batas militar yung mga page na mga yan Wala ko talaga demokrasya diyan. Nating makikita diyan sa House of Representative at diyan sa FB page ng mga official na yan na talagang ayaw ho nila na mayroong opposition, ayaw ho nila na mayroong kumukontra sa kanila. Ayaw ho nila na ini-scrutinize yung mga ginagawa nila. Yan yung mga yan yung mga leader na kung saan hindi magdudulot ng katiting na kabutihan dito sa bansa na to. Kaya naman, bring PRRD home. Yun ang ating panawagan dito sa PH Update. Iuwi si Tatay Digong. At kung siya ay nag-aambisyon para sa mas mataas na opisina, ay naku po, dream on. Dahil hindi na makakalimutan ng taong bayan ito na ikaw, binaboy mo ang proseso ng Senado. No? Gaya ng binaboy mo ang proseso, nung pilit mo akong dinadawit, na wala ka namang ebidensya sa kahit anong krimen. Wala ka naman napatunayan doon. Ang ginagawa mo lang naman, binabasa mo yung script ng COS mo, maski hindi mo naiintindihan. Ang lakas mang-okray nito si Spokes. Yung abogado niya, yung bibig, yung labi ng sobrang nipis. Yung taga-abot ng index card sa kanya. Yun si Salamat Kaayo, Mr. Chair. Alam niyo, sa buong speech nitong si Risa, kunyari, natatalumpati siya, lahat po yun sinulat ng abogado niya, yung alin na nakadikit sa kanya. Maya-maya, yung Salamat Kaayo, Madam Chair, Mr. Chair, yun lang ho talaga sinasabi ni Risa. Sa haba ho ng speech, yun lang ho talaga ang contribution niya. Salamat Kaayo, Madam Chair. Yun lang ho mga kababayan. Di ba? Sige, tanggalin nyo ng papel yan. Tignan natin kung may masasabi yung antivirus na yan, yung Risatanas na yan. Tanggalan nyo ng babasahin yan. Tignan natin kung may masasabi yan sa Senado. Wala. Nako! Yan sinasabi natin, nagkakahamunan na. Risa Ontiveros? Huwag mong palapitin sa'yo yung abogado mong abot ng index card sa'yo. Tignan natin kung makakapagtanong ka ba. Di ba? Isang hearing nga, nagkabistuan ho. Nadulas ho sila.
Yung mali yung nabasa niya. Di ba? Naalala niyo yun mga kababayan. Hanapin ko nga, isama ko sa susunod na video natin. Nabisto ho sila. Yung index card na binigay, iba ho doon sa pinag-uusapan. Halatang ano lang ho, delivery lang ho. Yung utak, wala ho. Yung delivery, siya lang magsasabi, pero yung utak ay nanggagaling doon sa abogado niyang nasa gilid niya. Buti sana kung magaling yung scriptwriter mo, hindi naman magaling yun. Kilala ko. Nag-estudyante namin yan sa UP Law, no? Kaya nga mediocre ka. Kasi mediocre. Sabi yung COS. Grabe ka naman sumalansan, Spokes. Isa lang. Pagkatapos ni Risa, ano ibig sabihin? Chief of staff. O, binanatan pa niya. Bahala ka dyan, Spokes. Hoy, at saka COS ha. Taga-UP Law ka pa naman. Pero kung totoong paratang na ikaw ay naging instrumento para sa false testimony, naku, mga labot ka. Si Ontivirus, hindi madidispar. Ikaw, pwede ka madispar dyan. Under oath. Si alias Rene, under oath yan. Although, alam na niya na nagsinungaling na siya, pero ngayon at least, tinutuwid yung pagkakamali niya na pumayag siya na magsinungaling para sa'yo. Risa Tanas Ontivirus. Diba? Ay naku mga taong bayan, mga kababayan, hanggang kailan ba tayo magpapabola sa mga Santo Santita? Kami lang ang tama, kami lang ang magaling. Mga walang yan naman pala talaga at maitim ang buti. Mga kababayan natin dyan sa Europa, kung ano ho, pagka nagkakaroon ng pagtitipon dyan sa labas ng detention facility ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano ho kayo, dumalo ho kayo, no? Yung sigasig na, kung malapit lang ho tayo dyan, pupunta ho tayo sa totoo lang. Malayo lang ho kasi talaga. Hindi ho talaga kaya, hindi ho kaya ng powers natin pagdating sa financial, pagdating sa, hindi ho talaga kaya. Ang hirap po eh. Yung visa pa lang ho, talagang hindi mo na malaman paano ka magbibisa yan, di ba? Mahirap po mga kababayan, mahirap. Pagka nagka-interim release na dala siya dito sa bandang Asia, malapit lang sa Asia, pwede, kaya ho natin yan, ilalaban natin yan. Pero dyan, ito yung pinaka-moral support natin kay Tatay Digong, bring him home, bring him home. Hanggang doon.